Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, kung gusto nyong mag-avail ng mga printing template kasama yung mga application for printing business, i-message nyo lang ako. One-time payment lang to at 2 years lang existing etong cloud server natin at napakalaking tulong neto, lalong-lalo na kung kayo ay nagsisimula sa printing business. Hindi na kayo maghahanap pa ng mga template dyan kung saan-saan. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit na mag-avail neto at lagi kong sinasabi, dapat yung mga hard-earned money ninyo, yung mga gagastusin ninyo na mga pera, dapat sulit na sulit ninyong magagamit. Kung meron naman kayong mga makukuha na mga free na mga template, gamitin nyo na lang din. At nagbibigay din naman ako ng mga free at sinasabi ko rin naman sa inyo kung saan nakakakuha ng mga free template. Ito ay para lang sa mga talagang gustong-gusto na meron na talaga silang existing na template. At again, message lang kayo sa ating Facebook page. Netong mga nakaraan na video, mga tropa, shinare ko nga sa inyo kung ano yung number 1 na recommended ko na printer at yan lang yung brand na recommended ko, Epson 5290. At number 2 na na-recommend ko na printer ay etong Epson 3210 na nagkakahalaga nga ng 9,000. At kung medyo wala kang computer at gusto mong magkaroon ng printing business, magdadagdag ka kahit papano ng another 1,000 para makabili ka naman netong Epson 3250 na which is same lang yan ng specification netong 3210. Etong 3250 meron lang siyang wifi. So eto yung dalawang printer na na-share ko nung mga nakaraan. Kung manonotice ninyo mga tropa, medyo may kamahalan yung mga printer na nabanggit ko na to. At nagamit ko na yung mga printer na yan. Sa ngayon, eto na lang yung gamit ko for document printing, Epson 5290 na nagkakahalaga nga siya ng around 13,000 to 14,000. Other than that, kapag napansin ninyo sa mga ibang seller na sobrang mamahal na mga printer na nabanggit ko na mga model na to, malamang sa malamang inuutukan lang nun. Kaya mag-ingat-ingat kayo mga tropa. So eto naman yung number 3 na recommended ko kung medyo budget gaming lang talaga kayo, yung tipong gusto nyo lang talagang mag-start ng print lang muna. At syempre, marami pa rin naman kayong mga application na pwedeng i-accommodate or marami pa rin kayong niche na pwedeng ibenta sa printer na to. Walang iba mga tropa, eto talaga yung all-time favorite, Epson 121. Mga tropa, bakit nga ba ito ay top 3 para sa akin or hindi ko to ginawang top 1? Kasi mga tropa, kulang yung specification netong Epson 121 para sa gusto kong printing. And kung ganyan lang talaga yung budget ninyo, around 5,000 mga tropa, and minsan nagsisale pa to around 4,000, di ba? Yun nga lang, print function lang to. So ano nga ba yung mga pwede ninyong i-cater dito sa printer na to? Pwede na kayong mag-print dyan ng Mugs Printing. Syempre, kung sublimation ink yung ilalagay ninyo dyan. Pero kung mga sticker, syempre pigment ink ang ilalagay ninyo. Or kung magi-stay lang kayo sa dye ink na which is ayun yung kasama niya na ink. Kapag bumibili kayo ng mga brand new na mga printer, may mga kasama na yan na free na ink. Nasa sa inyo na lang yan kung magko-convert kayo into pigment ink, 'di ba? Kung magpi-print nga kayo ng sticker. And etong Epson 121 mga tropa ha, again, print function lang yung meron sa kanya. And may mga tropa naman na tayo na dito lang talaga sa printer na to nagsisimula. Syempre, yung mga kinikater nila, yung mga notebook, di ba? Yung mga print lang talaga, mga tracing pad, as in print function lang. And syempre, as in print function, kung gusto mo mag-start ng Mugs Printing business or mga sublimation printing, pwedeng-pwede to. Yun nga lang, may mga pros and cons etong printer na to. Kailangan mo siyang i-modified. Kailangan mong tanggalin yung shark teeth niya kasi hindi siya pwedeng printan ng mga makakapal na papel. Kasi nga, etong printer na to ay talagang for document printing lamang. So, imo-modified nyo lang to, tatanggalin nyo lang dun yung pinaka-shark teeth, sobrang dali lang din naman yon. And wala naman tayong magagawa kasi eto lang yung kaya ng budget ninyo. Kaya para sa akin, hindi to top 1. Ito ay top 3 lang para sa akin mga tropa. Kinagandahan lang talaga ni Epson 121, napaka-flexible talaga ng mga Epson brand. Pwede kang sabli, pwede ka ring pigment. 'Di ba? So, syempre bago naman kayo magsimula ng printing, aalamin nyo muna kung ano yung niche ninyo or kung ano yung product
na gusto ninyong ibenta kung saan kayong magpo-focus. May mga nagsisimula ng printing business na ganito lang yung binibili nila. Bumibili sila ng 3 piraso or 2 piraso kasi yung isa gagawin nilang sublimation printer, yung isa naman for pigment ink. And yung pigment ink makakaprint na yan ng documents, ng picture, ng stickers. And kung stay ka lang naman ng dye ink, makakapag-print pa rin yan ng documents, ng picture, and mga stickers. Yun nga lang, merong nagaganap na fading. I mean, as times goes by, medyo lalabo yung pinaka-print out niya. Unlike kung i-convert mo siya into pigment ink. 'Di ba? Pero mga tropa ha, may mga additional talaga kayong mga tricks na gagawin dito sa printer na to. I-search nyo na lang dyan sa mga previous upload ko. Unang-una na rin dyan yung dugtong method, 'di ba? Kasi nga, ito ay for document printing lang kapag medyo yung dulo ng A4 kapag magpiprint kayo ng mga picture or mga photo or mga stickers, medyo bumibitaw siya. Kumbaga nagre-rainbow yung dulo niya. At hindi kayo makakapag-print dito ng borderless, 'di ba? And syempre, wala naman kayong magagawa kasi around 6,000, 4,000 or 5,000 lang yung presyo nito. Again, mag-ingat-ingat kayo kung meron kayong makikita na nagbibenta ng Epson 121 na nagkakahalaga ng 9,000. Mag-ingat kayo doon at inuutulang kayo doon. Mag-ingat-ingat talaga kayo kasi yung hard-earned money ninyo, alam ko sobrang pinaghirapan nyo yan, dugot pawis. Kaya sana yung mga mabibili ninyong mga materials for printing dapat original price lang talaga. Again, gusto ko lang talaga kayong i-guide na sa mga description natin kung saan kayo pwedeng bumili or pwede ninyong bisitahin etong store natin dito sa YouTube channel natin. Click nyo lang tong Sai TV Print and Cut. Meron tayong mga affiliate store dito and hindi ko tong mga tindahan ha, mga link lang yung sinishare ko dyan na kung saan dyan din ako bumibili. And syempre kahit papano nagkakaroon tayo ng extra income once na dyan kayo bumili sa mga link natin. Kagaya na itong mga yan, legit na ink for printing, legit na bond paper, and mga sticker, platter, cutter, diba? Click nyo lang tong store, makikita nyo na yung mga collection ko dyan na mga store kung saan dyan din ako bumibili. And syempre alam ko sasabihin ninyo, bakit puro Epson, puro Epson, puro Epson? Kasi mga tropa, for printing business talaga, Epson talaga ang number 1. Nasa sayo na yan kung mga brother printer bibilihin mo or Canon or HP, wala akong magagawa, ito yung content ko And syempre, content ko to, ito yung gusto kong i-share sa inyo. And syempre, do your own research na rin na hindi porket sinabi ko na the best tong Epson na mga brand, sobrang maniniwala na kayo. Tumingin-tingin din kayo sa mga paligid ninyo kung ano rin yung ginagamit nila. Kasi parehas lang din tayo before, wala akong idea kung ano yung printer na gustong-gusto kong gamitin. Kaya naman para sa akin, eto lang yung panghuli na pinaka-recommended ko rin, etong Epson 121. Kung budget gaming lang talaga kayo. Yun nga lang, kung magpapaserox yung customer ninyo or magpapa-photocopy, hindi nyo siya ma-accommodate, diba? And again, ang una ninyong iisipin kung ano yung mga product na i-cater ninyo. Next time, tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng printing or kung ano talaga yung mga factor na dapat ninyong isipin. And syempre kahit papano, okay din na alamin nyo yung mga printer na top 1, top 2, top 3 na pasok sa budget ninyo. Pero syempre not but not the least, di ba mga tropa? Recommended ko rin kahit papano etong Canon G1010 sa sobrang mura lang yan. Mas mura pa to doon sa Epson 121 kasi kung nakikita nyo, no, 5,000 yan. And ako, personally, bumili ako and gumamit na ako ng ganitong printer. Nabili ko lang siya sa around 3,500. Sobrang mura. As in, makakapag-print ka na ng document dyan. Pasok na pasok to, lalong-lalo na kung estudyante ka. Wag na wag kayong bibili ng hindi continuous ink na printer. Dapat continuous ink at yung merong dedicated talaga na ink tank. 'Di ba? Kagaya nito, may mga tangke na sila. Hindi yung i-convert pa na para maging continuous ink, 'di ba? So eto, abangan nyo lang yung sale. Bumili kayo kapag may mga sale, 3,000, 100%, 1,000
100% talaga nakabili ako niyan, 3,500 lang. Swerte mo na kung makaka 3,000 ka pang eksakto. Kasi may mga nagme-message sa akin sa Facebook page, 3,000 lang daw talaga nila nabili at okay na okay tong printer na to. Pero etong printer na to, hindi siya gumagana sa mga Apple na computer, 'di ba? Para sa mga Windows lang siya, sa mga Windows 10, Windows 11, basta hindi siya mga MacBook or mga Apple. Hindi siya pwede doon. Pang Windows lang talaga siya. And syempre, eto pa ang tatandaan ninyo, kung bibili kayo ng printer na to, mag-i-stick lang talaga kayo sa original dye ink niya. Hindi kayo pwedeng mag-pigment ink dito sa printer na to. And syempre, etong printer na to, medyo maselan din siya. At additional warning, wag na wag kayong bibili ng mga peking ink neto ni Canon. Stay lang kayo sa original kung gusto ninyong tumagal yung printer na yan, kasi hindi siya kasing parehas ng Epson 121 or mga Epson brand na super flexible sa mga ink. And kung masisira yung pinaka-printer head niya, dalawa yung bibilihin mo. Isang colored na mayroong kulay na yellow, magenta, and cyan, at yung isa naman para sa black. Magkahiwalay kasi yung pinaka-printer head niyan. And i-research nyo na lang sa pinaka-upload ko, sa mga previous upload ko, Epson 121 versus Canon G1010. Nasa sa inyo na yan kung ano yung pipiliin ninyo, pero eto yung pinaka-keywords mga tropa ha. Kung natatakot kayo na gumamit ng pigment ink at gusto talaga ninyo na original ink lang ang gamitin ninyo, magstay na lang kayo sa Canon G1010 kasi pwede siyang mag-print ng mga makakapal. Hanggang 300 GSM na try ko dun sa pinaka-printer ko dati. Pero etong Epson 121, hanggang 160 GSM lang yung pinaka-safe niya. Pwede naman kayo mag-print higher than that na 160 hanggang 250 GSM, pero tatanggalin ninyo yung shark teeth at may mga modification kayong gagawin or pwede kayong gumamit ng mga print pub. Ang kagandahan lang talaga ng Epson 121, pwede kang gumamit ng pigment at sublimation. 'Di ba? Sana kahit papano na-share ko sa inyo yung etong mga printer na number 1, number 2 at top 3 para sa akin, 'di ba? So eto na lang yung pinaka-last kong i-share sa inyo ng mga printer, and may mga printer pa rin naman na mas mumura pa dito sa mga printer na to na nabanggit ko, yung mga kulang yung mga features. Halimbawa, mga print function lang, 'di ba? May mga ganyan. And isi-share ko rin sa inyo, gagawan ko rin kayo ng vlogs tungkol doon. Pero eto nga muna yung mga top 1, top 2, top 3. Konting recap lang, mabilisan. Top 1 talaga para sa akin, Epson 5290. And kung medyo may pera-pera ka, malakas na yung printing mo, mag-upgrade ka into workforce printer, 'di ba? And syempre kung saktuhan lang yung budget mo, Epson 3210 or 3250 kung gusto mong may wifi. Ito yung top 2 para sa akin. And syempre yung pinaka top 3, eto na, yung Epson 121 at syempre eto yung kalaban niya na Canon G1010. Sana kahit papano nagkaroon kayo ng idea. Comment lang kayo dyan sa ating comment section. Sasagutin ko kayo. Iisa-isahin ko naman yung mga nagko-comment Sinasagot ko pa rin yan. And syempre message lang din kayo sa ating Facebook page, SciTV Print and Cut, kung gusto nyong mag-avail ng mga template. Again, maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.